Hi guys! Hi! Happy weekend! Wow. So, Saturday ngayon at pupunta kami sa simbahan. Yes, dito yan sa St. Albert. St. Albert the Great yan. Yes. Ngayon naman ay panghapon kami kasi last time pangtanghali. Pangmaga, oo. So, syempre, natanghali ng gising si Alwin dahil nag-jamming May kagabi. gig kasi kami guys kagabi. So, ngayon tayo magsisimba ng hapon. Hi daw, daw. Zion. Ang ganda ng weather. So, ito na yung backyard namin na dating puting-puti. Ayan, no? Diba? Wala na. Wala nang bakas. Kaya lang sa likod medyo maputik dahil doon kaya hindi ako nagpa-park doon. So, dito muna kami nag-park in the meantime. Para hindi maputik kapag sasakay kami ng sasakyan. Oo, ang ano kasi, tsaka yung gulong kasi guys. Pag doon ako yan, dumi. Yung namumuti siya. Ilang araw lang naman. Pero kasi ano ba, may snow ulit. Once na naging dry na yung sa likod, balik na ako doon. Ayun, kasi yung gulong dyan. Ay, aayusin ko pa pala yung ano ni Zion. Oo nga. Car seat. Pala. Okay, mag-ayos muna kami ng sasakyan, guys. Hi guys! Ayan, on the way na tayo sa church. Hindi naman tayo malilate, on time tayo. Ayan. Yeah, sakto. And sakto lang, may 5 minutes allowance pa para makahanap ng parking. And minsan kasi medyo napupuno yung parking, maghahanap pa tayo sa residential area. Pero nangyari lang naman yun sa amin nung nagsimba kami nung 11:30. Ayan, so sobrang dami ng tao pag anong oras. Pag ganito ata baby, pag hapon din naman masyado. So, oo. So nakailang simba na rin kami ng hapon dito. Lagi kaming may spot pa naman na nahanap sa parking. Yung nga lang, medyo dulo-dulo lang ng konti. Okay na din yun, konting lakad lang. Yeah. So anyway, ayun nga pala, may update ako sa inyo. Uy, ano yan? Bad news ba yan or good news? Somehow, good news and bad news. Depende kung saan ka napapabilang, saan napapabilang yung application mo. Guys, pag si Emma nagsalita, kabahan na kayo. Hindi kasi ito, yung mga news din na napabalitaan namin, yan, hindi naman din pwede na mag-iimbenta tayo ng news dito. So yun na nga po, sabi ng IRCC ay magsisend na sila ng invitations to apply para sa mga parents and grandparents para sa kanilang PR pathway ngayong 2025. Napakaswerte naman, and ang nabalitaan ko, 10,000 slots yun. So, ibig sabihin, yung mga Canadian citizens or yung mga permanent residents dito na previously ay nakapag-fill up na ng form to sponsor ang kanilang parents or grandparents ay pwede nang ma-issuehan ng invitation to apply in the coming months. So, napakarami po ng paparating na invitation to apply, and I think, kaya nga po, tuwang-tuwa and nagse-celebrate na yung mga nakahabol sa pool. Kaya nga natin nasabi na good news and bad news kasi hindi po kasama yung mga mag-a-apply pa lang, walang new invitations na ibibigay para sa ngayong taon, and I guess nag-start na rin siya last year. So, kung naka-fill up daw ng sponsorship form nung 2020, ayan, possibly makareceive na kayo ng invitation to apply. Pero guys, hindi lahat-lahat ng mga nag-fill up nung 2020 ay pwedeng ma-issuehan ng ITA or invitation to apply dahil syempre limited slots lang din yon. And paano ba pinipili yung mga parents and grandparents na pwede nating sponsor? So pinipili siya via draw or lottery. Ayan, di ba baby? Parang raffle. Yeah. So hindi ibig sabihin na nauna ka, yan, mauuna ka ring mapili or maimbitahan ng Canada. So, ano lang talaga siya, by luck or by chance. Paswertihan. Kaya nga nabanggit rin namin yata previously, meron nang nag-a-apply na like 7 years na yata nag-aantay. And then naunahan pa siya nung 1 year pa lang na nag-aantay. So, nasa chance mo lang din talaga yun or gaano ka kaswerte, mabunot agad-agad. Pero ano malaking chance na rin to or opportunity kasi hindi na madadagdagan yung number ng nasa pool. Kasi hindi na sila mag-accept ng bago ngayon. Yan, ang maglalaban-laban na lang sa raffle or sa draw na yon ay yung mga nakapag-fill up na nung 2020. So nakakatuwa naman na ayan may mga kababayan tayong sabik talaga mag-antay sa mangyayaring draw. Kasi syempre naman,
dito sa abroad or sa Canada nga, ay gusto mo rin naman makasama yung mga magulang mo. So kung matagal ka na nag-aantay, since 2020 pa lang, so this is the chance na, ito na yung opportunity. And nagpahapyaw na nga yung Canada na in the coming months ay magbibigay na sila ng invitation to apply sa mga parents and grandparents. So ang galing. Pero ang nabibigyan lang na opportunity niyan guys ay yung mga permanent residents or Canadian citizens. So sila lang yung pwedeng makapag-invite or sponsor. So kung work permit ka, kahit gaano ka katagal dito sa Canada, yan, kung hindi ka pa permanent resident, ay hindi ka pwede dito sa programang ito. Ayan, so syempre yung iba ini-aim talaga maging permanent resident at least para maimbitahan nila yung parents or grandparents nila. So guys, speaking of parents and grandparents, syempre mag-a-apply yan sa ating mga magulang and sa lolo and lola. So hindi dito nasasama ang siblings or mga kapatid. Yan, kahit gustuhin natin silang i-invite, ay magkakaroon sila dapat ng separate application or permit muna, and then they will earn their way para maging permanent resident dito sa Canada. So yun ang ating update na nakalap. Kasi kaya sinabi ko good news and bad news, 'di ba? So good news para sa mga naka-apply na at nasa pool na, pero bad news kasi kung recently ka lang na PR or naging Canadian citizen at hindi mo pa na isasama, yan, na i-sponsor ang iyong magulang or grandparents, ayan, hindi pa muna. So parang sarado pa po ang tindahan. Aantay muna tayo kung kailan ulit magbubukas ang Canada for more sponsorship ng parents and grandparents. So ayan muna guys, no, nakakatuwa para sa ating mga kababayan na meron ng application or nasa pool na ang kanilang mga magulang and grandparents. Pero marami-rami yun 10,000, no? Yan, nasa 10,000 yung nabasa ko dito. Yun. Yan, good luck po. And nice. Yan, paparating na. Hindi pa nila sinabi kung kailan magre-release ng ITA, pero malapit na raw po. Oo, galing na. So yan guys, parating na tayo dito. And hanap na lang ng parking. And on time tayo at hindi tayo late ngayon. Pwede na nga dito. Pwede. Alright. Hi guys, another day. Ayan, hindi na tayo nakapag-vlog kahapon, no, matapos yung simba. So after kasi namin pumunta ng simbayan, nag-no frills din muna kami. So check kung ano yung mga kailangan sa bahay. Ay, alam nyo naman, para isang labas na lang, ayan na, mabili na lahat. Yeah, tsaka ano guys, sa mga gustong bumili ng rice, yung Rooster nila, sale sila ngayon. Yes, oo nga pala. Kung gusto nyo, parang 18 kilograms yata yun. Tapos 29 ba? $10 off. So, nasa $29.99 na lang instead na $39. So, yan, nakatipid ka rin ng $10. So, yun lagi talaga yung inaabangan na sale. Yan, malaking bagay para sa mga Rice is Life dyan. Pero sa kami kay Arlene, limit lang. So, matagal-tagal pa ang aming bigas. Meron pa. Oo. And tsaka then, yung mantika din, mura, di ba? Oo, naka-sale din pala yung mantika doon sa No Frills. Yun yung mga nakita naming sale. So anyway, kami ay papunta sa Market Mall. Yan, first time din namin dito, grabe no. Lahat ng mga malls na sinasabi namin recently bago sa amin dahil panay Chinook Mall kami at saka Cross Iron lang madalas. So ngayon nayaya tayo ng ating kaibigan na sila Sis Dimple tsaka Mark. Ayan, kalaro ni Zion yung mga kids nila. So nag-book si Sis Dimple doon ng play area. Dapat pala doon nagbubook kasi compared sa sa South Center Mall, pwede kang pumunta anytime. Dito ay kailangan mo mag-book ng time. So excited na rin kami makita yung Market Mall. And Northwest pala yan kasi kahit di rin namin napupuntahan dahil nasa Southeast kami. So medyo malayo sa amin yun. Nasa 23 minutes. Ayan, so excited na rin si Zion mag-play. Diba? Paggabi pa yan, diba? And yes, nga pala, ituloy natin yung nabanggit ko kahapon na about sa parents and grandparents sponsorship. So, 'di ba, malapit-lapit nang mag-invite ng about 10,000 na parents and grandparents dito sa Canada. And kung hindi daw papalarin na ma-invite, and yung syempre yung mga bago dito, hindi na sila makaka-fill up ng form para ma-invite ang kanilang parents and grandparents, ang another option or alternative way
na ino-offer nila is that you can apply for your parents or grandparents ng super visa. Ayan, better siya sa visitor's visa kasi longer yung stay or yung validity na pwede nilang i-stay dito sa Canada. Yun nga lang, meron silang financial requirement. So, dapat ma-meet nyo yung income requirement nila or yung tinatawag nating proof of funds. So, hindi basta-basta rin makaka-apply ng super visa for our parents kung hindi natin maipasok doon sa sponsorship for parents and grandparents. So, yun lang naman din yung additional info na nabasa natin. Pero at least, diba, another option yun. Yan, kasi feel ko, matagal na napag-aantay yung mga nasa 2021, 2022, 2023, 2024, tas ngayon 2025 na. Hindi sila nakakagawa ng panibagong form yan para ma-invite. Dahil ang pinagkukunan pa ng pool, yan kung saan nagdodraw, ay yung nasa 2020. Kaya napaka-swerte nung nasa 2020 kasi sila't sila lang ang pinagpipilian. So hopefully maubos yung nandun na sa pool ng 2020 para mabigyan na ng opportunity next yung sa mga susunod na taon. Kasi alam ko rin naman with that span of time, yung 2021 until today, marami nang na-PR, marami ng Canadian citizens, and gusto rin nila syempre makapag-sponsor ng kanilang mga magulang and grandparents. So ito guys, yung daan namin on a Sunday afternoon. Walang masyadong sasakyan and plus 12. Yan. Andito yung araw pala sa kaliwa. Mahangin ngayon. Mahangin, no? Tinangay na nga yung mga gamit, yung di ba yung rug natin sa labas? Sa bahay. Medyo mahangin. Pero, yung strike ng araw, ang init. Oo. Yan, ganito talaga dito sa Calgary. Iba-iba. So, kamusta ba dyan sa ibang parts ng Canada? Umsay mo si Abby. Si Abby nanonood ng vlog natin sa Ontario, Kitchener. And shout out sa aking friend na si Abby. And thank you nga pala sa mga nagko-comment, nagme-message sa amin sa page namin sa Alwin and Emma page kung ano yung pwedeng i-recommend sa pag-start ng diet ni Alwin. Ayan, may mga kailangan lang kami bilhin kasi syempre yung mga ingredients, ayan, yung mga naisip ko yung Greek yogurt na sinasabi para pang kasama sa pag-shake natin. And yun nga, maghanap kami ng blender guys. Ang tagal ko nang hinahanap kasi nag-aantay ako ng sale. Oo, nagtingin tayo sa Walmart niyan, di ba? Oo. Pero medyo pricey pa kasi siya. Pricey. Or nag-aantay pa ng sale. Pero gusto ko na talaga mag-shake siya. Syempre, shake natin yung mga cucumber, yung mga gulay, yung banana, strawberry, tapos hahaluan daw ng like mga Greek yogurt para mas masarap. Subukan natin. So tingnan din natin yung calorie content, yung mga ganun, para hindi naman syempre mamaya masyado nang matamis yung ating pinaghahalo-halo, di wala lang din o nadi-defeat yung purpose. Tapos kahapon guys, nag-test kami ni Emma. Kasi na-remind ako ni Sis Moira. Ni Sis Moira. Kasi sila, nag-test din daw ni Jason ng blood sugar. Medyo mataas. Wag mo na i-reveal kung ilan. Hindi kasi medyo mataas din naman. Oh, medyo mataas pa. So, syempre, kakaumpisa pa lang, hindi pa nababago ang buhay mo at lifestyle. Yes. Yan. So, tapos, mataas, above the borderline. Tapos nung kami na nag-test ni Emma, tawa kami ng tawa. Ganun din. Kasi magkahalos magkadikit lang kami. Yan. Pero yung sa akin, yung result ko rin naman, yung nagpa-blood exam ako, ay borderline yung sugar ko. So, kaya pa raw ng diet yun. Ito si Alwin ay, ayan, may gamot na nga. Yeah, and pag hindi pa siya nagtino, ayan, magi-insulin na daw. So, natatakot na din siya sa advice ng doktor. And yun nga pala, na-set up na namin yung stationary bike. Ganda, ganda. May nag-comment din, ang next vlog daw ay yung mga fitness journey ni Alwin. Pwede. So, yung nag-treadmill, tas ngayon may stationary bike na. So yun, blessing din na makakuha tayo ng stationary bike na libre dito sa Canada. Hindi naman tayo naghahanap, pero may kusang dumadating. Kaya nga. Ayan, so, ganda, hindi lang stationary bike yun, baby dumbbell. And then, yoga mat. Yeah. So, sana lang magamit, hindi lang ma-stuck sa ilalim ng sofa. So, kailangan mo na yun, baby. Kasi nung binigay sa akin yun, guys, di ba dalawa yung nakuha natin? Bibigyan ka rin yun ng set ng talaga, dumbbell. Kasi kumpleto talaga, nakakatuwa ko talaga Kaya sabi ko, napaka-blessed naman at may mga ganong
So, yun nga, may nagbigay lang talaga ng ganon, like sa company, kasi magko-close down na sila. Pero, syempre, nakakabahala din no na yung mga companies ay nagko-close, tapos ngayon may trade war. So, sana naman, hindi ganon kalaki yung effect, kasi alam nyo naman sa balita, kung nagwa-watch din kayo ng news, ay ngayon, hindi pa masyado yung effect, pero later on, pwede na yan tumama talaga sa finances ng mga companies. Tapos merong kailangan syempre sa US maapektuhan ng kanilang supply, di ba, or distribution dito. Tapos pwede silang malugi kung hindi tangkilikin, kasi nga ang taas na ng tariff na na-impose. Pero yun nga, so we'll continue to pray, sana maayos na tong trade war na to, kasi walang nagbe-benefit. Parang parehong sides, US and Canada, yung mga consumers ay maapektuhan. So yun, tapos lalo na yung mga manggagawa. So kapag US-based yung company nyo, or may connection sa US yung products, for example, ayan, pwedeng ma-lay off yung mga workers dito, lalo na for example yung automotive industry. Ayan, kung maapektuhan ang kanilang supply or manufacturing plant dito, ang daming pwedeng ma-lay off, matanggalan ng trabaho. So, yan, yung mga nakakatakot lang na pwedeng mangyari kapag hindi naayos itong trade war na ito. Ano nga guys, I think 2 days na kami nanonood ng news. Kasi syempre, curious din tayo sa mga nangyayari. Syempre, dapat alamin din natin kung ano yung nangyayari dito sa Canada. Kasi pwede tayo maapektuhan. At yan nga, naapektuhan na rin talaga tayo. So, mararamdaman natin yan ngayon sa mga products, lalo na sa mga grocery items na mabilis ma-replenish. Kasi yung iba, kung naka-stock na hindi man naman madaling ma-replenish, ayan, pwede pang ganun pa rin yung price. Pero sa grocery items na, ayan, pwedeng maimposan ng tariff, yan, pwede yan, ma-increase na agad at maramdaman natin yung dagdag presyo ng bilihin. Pero yun nga, pwede naman tayong maghanap ng alternative na items. Yan, para... Kaya sabi nila, dapat yung mga dito sa Canada at nabibiling product, yung mga Canadian product. Okay. Support Canadian, 100%. Okay. So, I think hanggang dito na lang muna guys. Maraming salamat na naman sa pagsama sa aming video for today. I think meron pa kaming gagawing video later on kapag nakapunta na kami sa Market Mall. So yeah, we'll see you again on the next one. Peace!